Hindi lahat ng nasa active ngayon, bulag, pipi at bingi. Tandaan nyo yan. Darating ang oras, magsasama-sama ang taong bayan at yung mga active in service na nakakakita sa katotohanan. So bakit tayo matatakot? Hindi tayo takot sa kanila dahil alam ng langit kung sino yung mali, alam ng langit kung sino yung nagsasabi ng totoo. Hanggang saan po yung kayang ibigay na suporta ng mga miyembro po ng UPI? Kasi ang nagiging trend kapag against ka sa kasalukuyang administrasyon or against ka sa korupsyon na nangyayari, uh, kinabukasan meron ka na agad na kaso, sir. Alam mo, sanay na tayo dyan sa pananakot nila. Si General Romy, kinasuhan nila. Yung karamihan ng member ng UPI, hinaharas nila. Kasama tayo doon. At tayo maninindigan. Handa na kaming mamatay sa laban na ito kasi kung walang gagawa nito, sino? At kung hindi natin gagawin ito, kailan pa? So sa gobyerno na nanakot sa taong bayan, tandaan nyo ito, mas marami ang taong bayan kaysa sa inyo. At tandaan nyo rin ito, hindi lahat ng nasa active ngayon, bulag, pipi at bingi. Tandaan nyo yan. Darating ang oras, magsasama-sama ang taong bayan at yung mga active in service na nakakakita sa katotohanan. So bakit tayo matatakot? Hindi tayo takot sa kanila dahil alam ng langit kung sino yung mali, alam ng langit kung sino yung nagsasabi ng totoo. So tayo hindi takot. Haras man nila tayo, hanggang mapunta tayo sa patayan, lalaban tayo. Kaya ako po naitanong, sir, kasi may mga ilan-ilan din na mga grupo na na-cover ko na rin po na una, nagpapapress ko, na galit nga sila sa corruption, ganito, ganyan. After ng press con, wala na, hindi mo na mahagilap. Pero anyway, sir, ang may mga ilang mga opisyal na aktibo na nagsasabi na hayaan mo na, mga retired naman yan. Diba? Parang tila minamaliit po yung boses ng mga retired army, ng mga nagretiro na po ng mga sundalo, sir. Alam mo, ang United People's Initiative lang ang humingi ng meeting sa kabuuan ng Armed Forces. Nung nag-request kami kay General Browner, ang akala namin ang kaharap lang ng UPI Corps ay si General Browner. Pero nagulat kami dahil pagdating namin sa Camp Aguinaldo, nakaharap namin lahat ng battle staff ni General Browner from J1 to J10. So doon sinabi namin lahat ng pwedeng mangyari, lahat ng problema ng bansa at nakinig naman sila. At ang sinabi ni General Browner, paulit-ulit, hindi sila bulag, hindi sila pipi, at hindi sila bingi. Pero sa nangyayaring ito, nakikita namin na matagal yung pagiging bulag, pipi at bingi nila. Ayaw pa nilang humarap at ayaw nilang manindigan. So hindi natin hinihingi na sila ay mag-withdraw ng support sa presidente. Hindi natin hinihingi na take over nila ang gobyerno sa mga active. Wala tayong hiningin ganun sa kanila. Ang hinihingi natin sa kanila, protektahan nila itong mga nagsasabi ng totoo at wag nilang gipitin. So tayo nakaharap sila at ang sinabi nga natin, kapag wala nang matakbuhan sa lahat, from J1 to J10, lahat halos ng senior generals ng AFP nandun kaharap namin. At ako mismo ang nagsabi sa kanila na kapag wala nang maasahan ang taong bayan sa executive branch, na alam natin wala na talagang maasahan ang taong bayan. Sa legislative branch, kasabot sila sa malawakang anomalya. Ang judiciary natin, wait and see. Ang nakakatakot, karamihan rin sa kanila nababayaran. At sinabi rin natin na hindi man lahat, pero karamihan sa mga active, baka yung iba tumanggap na rin ng suhol. So, saan patatakbong taong bayan? At sinabi ko to sa kanila, na kapag wala nang matakbuhan ng taong bayan, malamang mag-armas na rin tayo at labanan na natin itong mga gumagawa ng katiwalaan at sinasalaula na ang taong bayan at ang bansa natin. Tahasan natin sinabi sa kanila yan. At sumagot si General Browner na, wag naman Kap at baka sausawan tayo ng ISIS. Sinagot ko rin siya. Sabi ko, General, buti alam mo. Kasi wala na tayo mapunta. Saan pa tayo pupunta? Yung hayop nga na wala nang mapuntahan, nasusukol siya, lumalaban tayo pang tao na may antas tayo ng kaisipan para alamin ang tama at ang mali. Bakit tayo matatakot? Minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito at never na ito mauulit pa muli. At ulitin ko, naniniwala ako, lagpas sa kalahati ng ating active service ang simpatyanan nasa taong bayan. Sir, sa tingin nyo, kasi hanggang ngayon wala, nakipag-usap na kayo sa AFP pala, sa nabagit po ninyo. Hanggang ngayon wala po pong aksyon yung AFP. Sa tingin po niyo, sir, ano po yung parang tila pumipigil po sa AFP kung bakit hanggang ngayon hindi pa ina-actionan, considering na mayroon ng mga ebidensya, mali-maleta na yung mga pera na ninakaw, sir, sa kaban ng taong bayan? Walang ibang explanation dyan. Bakit di sila uma-action? Malamang dyan, nasuhulan sila. Yung mga nasa taas, tumanggap rin. Kasi kung di sila tumanggap, maninindigan yung mga yan.
Hindi magpapatali yan. They will not become generals for nothing. Alam nila ang tama at mali. Bakit hindi sila makakakilos? Kasi wala na eh. Naka-compromise na sila eh. Yan ang maliwanag natin na nakikita sa mga pangyayari. Kasi marami naman nangyari na mga general nag-withdraw ng support doon sa kanilang commander-in-chief dahil may nakita silang mali. Hindi na natin kailangan isa-isahin pa yan. At alam natin na darating ang panahon, hindi man mag-withdraw yung mga nasa taas na nabayaran, itong nasa mga mababang pwesto na hindi nabayaran, nag-aalborota na yung mga yan. Naghihintay na lang yan ng tamang galaw ng taong bayan at sasama na sila. Yan ang nakikita natin. Sanay tayo sa mga ganyan dahil hindi naman tayo nag-iisa din sa laban at patuloy tayo nakikipag-usap sa lahat ng sangay ng ating civil society. At ang mga hindi na natin kailangan pang kausapin ang mga active military natin at active PNP natin. Alam natin, ulit-ulitin ko, ang puso nila, lagpas sa kalahati ng bilang nila, nasa taong bayan. Sir, nabanggit mo na lagpas sa kalahati ng bilang nila, ang puso ay nasa taong bayan. May mga mangilan-ngilan na rin na mga pagkakataon na umuugong yung tila, yun nga, destabilisasyon sa hanay ng militar. Pero sinasabi naman ng AFP na hindi ito totoo, sir. Sila ay nagkakaisa at sila ay sumusunod sa chain of command po, sir. Alam mo, laliman pa natin, Almar, yung ating paliwanag para maintindihan ng taong bayan. Ang punot dulo kasi nito, nag-uutos sa kanila yung pamunuan ng armed forces na natatakot sila na may mangyari kay BBM dahil sa kanyang karamdaman at anytime baka mag-resign ito or maratay ito sa karamdaman niya, by constitutional succession, uupo na naman ang isang Duterte. So diyan sila takot eh. So gagawa sila ng paraan, gagawin nila. They will move mountains para hindi matuluyan. At kaya nga lumutang yung, alam naman natin, pinos na ni General Romy yan eh. At saka maraming mga general na rin ang nag-analyze niyan. Yung codeta may, ibig sabihin, magko-codeta sila, tapos sila rin yun para hindi lang makaupo ang Sara Duterte. Yan hindi naman yan hula-hula lang. Pumutok na rin yan sa loob, pumutok sa labas at nasagap natin yan. They can correct us kung mali yung ating mga nasasagap. Andyan na yan. Hindi nila hayaan na makabalik ang isang Duterte, lalo na yung mga dilawan at pinklawan na yan. At sila nga yung tahimik sa anomalye. Hindi sila nagsasalita dahil ang kanilang vehicle para sa 2028 makarating sila ron si BBM. Pag nawala si BBM, wala na silang vehicle para makarating ng 2028 dahil mawawala ang kontrol sa kanila ng administrasyon. So yun ang nakikita natin. At malalim na usapin ito pero pwede nating i-validate at pag-usapan natin na patuloy dahil yan yung mga posibilidad na pwede mangyari.